Low. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At let us resume our worship sa Lord as we hear God's call. Bago natin pakinggan ang panawagan ng Panginoon, kamayan po natin ang bawat isa at tayo ay let us prepare ourselves na magsimula sa ating worship service. Sige po, tayo po ay tumayo at let us receive the Word of God by faith as He calls us to Himself. Tayo po ay lalapit sa presensya ng Panginoon. And let us hear from the Word of God in Isaiah chapter 6 verse 1 to 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Above Him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 He covered His face, and with 2 He covered His feet, and with 2 He flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Tayo po ay manalangin. Lord God, we thank You for You are exalted above the heavens and the earth. Lord, ang panalangin po namin as You have called us to worship You is that may we see You lifted up this afternoon. Give us the eyes to see Your holiness, Your sovereignty, Your glory, and may our hearts respond with thanksgiving and praises. Samahan Niyo po kami, Lord, and may we behold You. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Brothers and sisters, awitan po natin ang Panginoon. And let us sing from the 1 John 3:1. Behold what manner of love the Father has given us that we should be called the sons of God. Let us sing this song at mamaya may sagutan po yan, pero let us sing this verse. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Female lang po muna. What manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given Mga unto male, us. pasok po tayo. Behold. Behold what manner of love We the Father should be has called the given sons of unto God. us. That Behold what manner of love the we Father should be has called the given sons unto of us. That we God. Behold what manner of that love the we Father should has be called the given sons unto of God. us. Behold what manner of love the Father has given unto us. Sabay-sabay po tayong lahat. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Sige po, makakaupo na ang bawat isa sa atin. Behold what manner of love the Father has given unto us. Maganda yung song na yun kasi may sagutan. Hindi lang for children, pero for us. Kasi that speaks of bakit tayo church. Hindi tayo niligtas ni Lord and then bahala ka na sa buhay mo na mag-online church ka mag-isa mo. We are church, we are saved by the Lord to be in a community wherein we would hear one another's praises sa Lord.
And so we are here this afternoon as God's people to hear from one another kung ano ang will ng Panginoon sa atin and to celebrate His faithfulness. Ngayon po, tarako tayo sa reading of the law. At sagutang pagbasa po ito. I will lead you in the first verses and then kayo po ay magbabasa din ng mga susunod na verses. Ang ating law ngayon ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 5, verse 6 to 21. And this is the will of God for His church. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na iyong Diyos. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo ay huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, ikaw, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Igalang mo ang iyong ama at ina, tulad ng inuutos ko sa iyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Sabay-sabay po tayo. Huwag mong pagnanasahang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnanasahang maangkin ang kanyang sambahayan, bukid, alilang lalaki o babae, baka, asno, anumang pag-ari. God bless the reading of His Word. Mga kapatid, ito po ang law, and the law reveals the will of God for His people. Ito po ay Old Testament church. Pero sa atin na nasa New Testament church, the same will of God remains. Iba lang po ang application natin. For example, hindi na tayo every seventh day nagre-rest. We are resting on the Lord's Day, New Creation Sabbath. Pero same pa rin po ang demand ng Lord sa atin. Hindi po ito nabuwag, pero ito po ay na-fulfill kay Christ, and this remains the will of God for His people. The Lord wills for us to love Him with all of our hearts and all of our soul, and to desire Him above all else. Pero mga kapatid, as we have read the law, magkaroon po tayo ng sandaling pagngingilay-ngilay sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip. Ang law ay salamin at sinasalamin nito kung ano ang tunay nating kalagayan. Brothers and sisters, let us have a moment of silence to reflect and see kung paano tayo nagkulang na maabot ang standard na dapat at dine-require ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Let us have a moment of silence to confess our sins personally to the Lord.
Let us all rise. Tayo po ay tumayo. And prayerfully, let us confess our sins before God as a congregation. Ngayon po ay sagutang pagbasa to remind us of Psalm 1. This is based on Psalm 1. Meron po siyang verse that we will confess, that I will lead you and read to you. And then meron po ditong response of our confession. This is a confession based on Psalm 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. The wicked are not so, but they are like chaff which the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Sabay-sabay po tayo. You, O Lord, are our covenant God. Remember not our sins, but remember your mercy. Renew us by your Spirit, and lead us in the way everlasting, through Jesus Christ our Lord. Amen. Church, receive the assurance of pardon sa salita ng Diyos in 1 Timothy chapter 1, 15 to 17. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me as the foremost Jesus Christ may display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Church, receive the forgiveness in Christ. There is no unworthy person. As we come to Jesus, we have forgiveness in Him. Brothers and sisters, meron pong misconception sa ating paglapit sa Lord. It is in our nature to think na palaging meron tayong part, palaging meron tayong ambag. Gusto natin yon. Lalo na pagdating sa Lord. Lord, ito yung part ko, ito yung gagawin ko. But the scripture tells us that our acceptance in the presence of God is hindi dahil sa kung anong ambag tayo. We come to the Lord empty-handed sinners. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. And so brothers and sisters, if there is something in our heart na parang feeling natin deserving tayo sa presence ni Lord because of our actions, let me tell you the bad news, hindi po tayo accepted based on our works. We are accepted by God's grace alone. By His sheer grace, He has rescued us. And so, brothers and sisters, let us receive the grace of God as we sing the song, Your Grace is Sufficient. Paalalahanan natin ang isa't isa, knowing that we are loving the Lord because He first loved us. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet.
Your grace is sufficient for me. I'm no longer striving to merit your love. I rest in your promise to me that all of my sins have been washed in your blood. Your mercy is all that I need. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. You see me as righteous because of the blood that made the atonement for me. Your mercy has triumphed where I should be judged. So now by your grace I am free. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. Ako po na ho ang bautis sa atin. Let me read from you yung mga verses natin sa passage this afternoon. Ang Old Testament reading po natin ay matatagpuan natin sa Psalm 143 verses 1 and 2. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my pleas for mercy. In your faithfulness answer me, in your righteousness. Enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Ang ating New Testament reading naman po ay sa Galatians chapter 2, 15 to 21. We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus. In order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. But if in our endeavor to be justified in Christ, we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? Certainly not. For if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor. For through the law I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. God bless the reading of His Word. Sa mga verses po na nabasa natin this afternoon, it talks of the righteousness by faith. It talks about that no one is righteous sa atin, and we need the mercy and grace of God. It also talks about our union with Christ, that we are the only way that we can be righteous is because we are united with Christ. We have died with Him, therefore we are raised with Him. Meron pong union ang isang believer kay Christ. Brothers and sisters, let us remember this truth that we are not righteous based on our own merits, pero we have become righteous because of what Christ has done for you and for me. At ito yung gospel. The gospel and the good news is this: hindi tayo ang basis ng hindi yung katapatan natin ang basis ng ating kaligtasan, kung hindi yung katapatan ng Panginoon. Later on, we would continue to hear, as we hear yung word ni God, how should we respond and paanong mangyayari dito sa good works na ito? Pastor, you're talking about grace. Ibig sabihin ba na we could live a life na wala nang consideration? No.
Later on, we would hear that from our preacher. Pero this afternoon, let us be reminded na lahat tayo ay indebted sa good news na ginawa ni Christ. The gospel is outside of ourselves, and we are just benefactors of the grace of God. As a response po sa ating mga verses na nabasa, let us pray as a church. This July, meron pong webinar na mangyayari na open for all churches, lalo na sa ating church, bawat isa sa atin. Ito po yung 5 hours gospel presentation from rebel to reconciled. Papaliwanag po natin kung ano yung gospel, bakit siya good news, and ika-clarify po natin siya. Tinuturo na po natin ito sa church noon pa. Dapat nga po, bago mag-membership class, ito muna. Pero we have already learned this at narinig na po natin ito. And so, we will continue to share this, hindi lang dito sa loob ng church, pero even with other churches. Magsisimula po ito sa July, and webinar po ito via Zoom, kaya hindi na po ito live seminar. Pero yung webinar po na ito will be every Fridays of July. So July 4, July 11, July 18, July 25 at 7:30 p.m. Kung interested po kayo mag-join, I encourage you to join. Kung hindi po kayo interested to join, I encourage you to join. Bakit? Kasi i-clarify po natin yung gospel. Pero ino-open up natin sa ibang mga churches so that they too would know. Kasi maraming mga churches, alam nila yung gospel, pero hindi talaga nila nakaklarify ano ba talaga yung gospel. So this webinar aims to clarify to us ano nga ba talaga yung good news na yon. Ngayon po, isama natin ito sa prayer. Isama natin sa prayer yung preparation for this. Isama natin sa prayer yung pag-attend ng mga ibang members natin dito sa church. And isama natin yung pag-attend ng mga ibang hindi dito sa church. That, from other churches, yung sa mga Bible study. Every Friday po may bina-Bible study ako na Bible reading, malalayo silang lugar. And hopefully, they will also join itong webinar na ito. So, it is open for us also na taga-care. Tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin itong webinar na ito. Lord God, we thank you for your faithfulness. We thank you because as a church, binigyan nyo kami ng gospel. And you are clarifying the good news for us according to your word. Thank you, Lord, kasi binuksan nyo din ang aming puso at isipan para tanggapin ito at paniwalaan. Thank you, Lord, kasi napakabuti mo sa amin. Lord, ang panalangin ko po is that may you grant us the strength and yung mga kailangan na preparations na gawin ay ma-prepare talaga for this webinar. Naging blessing to sa amin, pero Lord God, we're praying na maging blessing palalo sa mga iba pang hindi nakaka-attend nito o sa mga gustong umattend nito, that you would be reminded of the gospel, that we will be reminded that in our sin we have become rebels, pero ang ginagawa mo is that you are reconciling us. So paano yung reconciliation na yun, yung gospel yun? So Lord, we pray that you would open our hearts and give us the desire and strength paano namin na makapag-join doon. I lift up also to you, ako na magpe-prepare ng mga ituturo doon. I pray that you would grant me with your wisdom, and gagawin ko ito hindi for my glory but for your glory alone. And so that others would know yung kabutihan ni Kristo. We are praying for other churches, Lord. Yung mga kaibigan ko na nagsabi na gusto nila sumama and yung churches nila gusto sumama. I pray that you would grant them yung capability na mag-join and ability na mag-join. And I pray that they would receive the good news with rejoicing in their hearts. And I pray na magkaroon ng impact ito sa kanilang mga ministries. That they would be more conscious and treasure the gospel above all. Lord, tinataas po namin ito sa inyo, even yung Zoom connection and papaano pa yun. I pray that you would draw people to yourself and that they would come to the knowledge of God and who you are. Salamat for giving us this wonderful opportunity as a church. Nawa po masaportahan namin at masamahan namin ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Church, kasama po sa ating commitment bilang simbahan ang pag-o-offer sa gawain ng Panginoon. We know that the church, ang role ng church is to clarify to us the gospel, to lead us towards repentance, to minister to us. And alam natin na kasama sa, para magpatuloy ang ating gawain,
kasama sa kailangan at essential yung mga resources natin to be shared so that the gospel ministry would continue. Part ng pagbibigay natin ng sharing ng ating mga resources is through our tithes and offerings. So tayo po yung manalangin sa Lord, ipag-pray natin ang mga offering natin, and then ibigay po natin ito sa harapan. Lord, thank you ulit kasi kayo po ang Lord na nagbibigay sa amin ng work. Kayo ang nagbibigay sa amin ng provision. Nung humingi kami sa inyo ng bread, you have given us bread, and hindi lang bread, pero yung means kung paano mapaprovide ng bread on our tables. Thank you for giving us work. Lord, I pray na wag maging kompetensya yung work sa pag-celebrate ng faithfulness mo sa amin. Lest we forget na ikaw ang nagbigay sa amin ng work. Lord, I pray also, as we offer the fruits of our labors, as we offer yung tithes and offering na meron kami, as thanksgiving to you. You are the God who is providing for our needs, at hindi nyo lang pinaprovide yung needs namin, but you are blessing us in such a way na pwede namin i-share ito sa inyong gospel ministry. Lord, I pray that you would enable us to give cheerfully and give with a thankful heart, knowing na whatever is ours belong to you at pinahiram nyo lang talaga ito sa amin. May the funds na makakollect dito makatulong talaga sa ministry so that we would continue in our gospel ministry in this place, that our needs will be sustained, and grant us the wisdom kung paano talaga wisely magagamit yung mga funds namin na ito so that you will be glorified not only in our giving but also in the way that we handle the funds sa simbahan na ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ibigay na po natin ang ating mga tithes and offerings sa harapan. If gusto niyo naman po ng cashless or GCash or PayMaya for your convenience, pwede niyo po i-send sa number ni Pastor Nick, provided na ilagay ninyo that this is for your tithes or offering or love gift o kung ano man po. Isa po sa mga announcements natin is next week, meron po tayong doctrinal class. Wala. Meron po tayong men's fellowship at 1:30 p.m. Lahat po ng mga tatay, pwede po bang pakitaas ang kamay ng mga tatay? Yes. At ang mga mukhang tatay, ako yun. Lahat po ng mga kalalakihan, ages 18 and above, tayo po ay magkakaroon ng men's fellowship next week, 1:30 p.m., June 22. Dito lang sa church, sa loob ng church. We will talk about biblical manhood. We will pray. And then pag-usapan natin why is it needed for us to stand and be firm sa ating pagiging lalaki as created in the image of God in the church context as well. So, isama po natin ito sa paghahandaan natin. So, next week po, 1:30 p.m. Hanggang anong edad? 18 hanggang 150. Pwede ho. Pag 151, next year na lang po. Hindi, 18 and above. And let's talk about biblical manhood. Ano pong gagawin ng iba? 1:30, dito tayo sa church. Paano yung iba nagsistay sila dito sa church? Pwede ho kayong magstay din dito. Pero wag lang po kayo maingay sa likod. Pwede ho kayo makinig ng sessions namin. Pero prayerfully, this is for the men muna na magkaroon sila ng fellowship. Sa mga women, wag po kayo mag-alala. Magkakaroon din po tayo niyan after 5 years. Hindi, sa mga susunod na buwan, magkakaroon din po tayo for women, pero sa ngayon po, unahin po muna natin yung men of care. Kasama po yan sa ating desire na ang lahat ng members ng family ay talagang ma-realize natin yung beauty ng gospel and maintindihan natin that part tayo ng plano ni Lord. And part ng plano ni Lord yung family mo. Kasama yon, hindi lang ikaw. Kasama yon sa tinatrabaho ni Lord. Ay kasama yon sa good news that we will trust in the Lord. Tayo po itumayo and let us confess this truth as a summary of the gospel sa Nicene Creed. Itong Nicene Creed po ay nasulat noong 325 AD at pati noong 381 AD. And it speaks of the Trinity and the divinity and humanity of Christ. Let us confess this truth, this creed, as true summary of the gospel. We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things, visible and invisible. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten not made,
being of one substance with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and became incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary, and was made man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and the third day he rose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. And he shall come again in glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us continue to sing praises to the Lord as we sing Rock of Ages, cleft for me. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save me wrath and make me pure. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when mine eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Tayo po ay makakaupo na. And yung awit na inawit natin is about the Rock of Ages, and si Christ ang ating Rock of Ages in whom we hide. Therefore, if you are in Christ, there is no more condemnation but acceptance. Tayo po ay patuloy na makinig sa salita ng Diyos as we hear the Word of God being proclaimed to us by our Pastor Samson Hesita. Magandang hapon po sa lahat and Happy Lord's Day. Patuloy tayo sa ating patuloy sa pagpuri at pakikinig ng kanyang salita. Kanina ang topic ni Pastor Nick yung church discipline, at nung last week sa hapon ang topic natin ay yung anyway, kanina maganda yung naging sermon ni Pastor Nick tungkol nga sa pagdidisiplina. Tunay nga naman na tayo ay kailangan din ng disiplina bilang mga Kristiyano kasi nga meron tayong namumuno sa atin. At tayo naman bilang mananampalataya ay meron din tayong mga bagay na dapat gawin at nakikita sa atin. Pero sometimes ito ay hindi natin naiintindihan ng maigi
Pag hindi natin naunawaan ay hindi natin namamalayan na tayo ay meron ng pagkakamali na hindi talaga siya nanais ng Diyos para sa atin. Isang bagay na nagagawa natin na feeling natin ay kaya natin gawin ay yung good works. Iba, pakiramdam nila pag nakakatulong sila, nakagawa sila ng mabuti, masarap yun sa pakiramdam nila. So, nagbabalidate minsan na kanilang ginagawa, mabuting gawa, ay yung nararamdaman nila. So, feeling nila ay talagang ito dapat ang ginagawa ng tao para maging maayos ang mundo. Pero not na hindi natin minsan namamalayan na ito ay nagiging parang sa atin na ano ba yung dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Minsan nasabi na, di Kristiyano ka na, dapat gumagawa ka ng mabuti. Sabihin mo talagang gumagawa ka ng mabuti. Paano pag nagalit ka? Hindi ba mabuti yun? Hindi, meron namang galit talaga na pang Kristiyano rin. Diba? Mga tipong ganun. So, pag-usapang good works, isa sa mga madali talagang makita sa atin na itatatak sa atin na bilang isang Kristiyano ka dahil nakikita sa daw ang good works. Tama naman at dapat naman tayo ay merong good works. Kasi yun naman talaga yung dinisenyo sa atin bilang nung simula pa ay good works na talaga. Pero nung tayo ay nagkasala na, yun ang naging problema na bahira na. Andaan natin nung paulit-ulit na sinabanggit pagdating sa Ten Commandments ay siya yung will of God at kanyang requirement nung binigay niya yung mga utos na yon ay sundin niya yon ng 100%. Kaso ang problema, hindi natin kaya. Totoo naman, pinakita na sa atin na hindi talaga natin kaya. Tulad nga na sinabi nung nakaraan, isa lang ang mamiss mo, nagkamali ka sa isa law na yon, para ang lahat ng law na yon ay binayolate mo na. Lawbreaker ka na. So, hindi mo rin talaga perfectly na masusunod. So, tunay nga na ay katanungan, kung ganun pala mangyayari, so, hindi ko na kailangan gumawa pala ng good works. Gagawin ko na lang kung anong gusto ko. Hindi rin. Kaya nga ito yung magandang ipapaliwanag. Yung paggawa mo ng mabuti, ano ba ang dahilan? Para ba saan siya? Gumagawa ka ba ng mabuti dahil pakiramdam mo lang dahil dapat kong gawin o maganda sa pakiramdam? Paano kung wala kang kakayahan? Hindi ka na ba pwedeng maging Kristiyano ng ganun? So, ito ang isa sa mga maaari nating mamiss, kumbaga hindi natin maunawaan kung hindi natin talaga maintindihan kung anong dahilan ba talaga kung bakit tayo gumagawa ng good works. So, sa salita pa lang good, yung good na salita, sa simula nagkasala tayo, kinurap na natin. Tandaan natin, yung good, iba ang pakahulugan pag ang Diyos pala ang nagbigay ng unang kahulugan kung ano ang pagiging good. Tayo, ang ginawa natin, gumawa tayo ng sarili nating meaning about good, ano ba talagang mabuti. And works, andahatin yung works, dinala ka ni Lord dun sa Garden of Eden yung kanyang likha, si Adan, to do the works, pero siya nag-provide nun, siya yung nagdala papunta sa kanya. Ngayon, ang works natin ay feeling natin ay para sa atin, sa sarili natin. Ginawa ko ito, para entitled ka sa mga ginawa mong mabuti, kaya you are entitled to na mayroong bumalik sa'yo. Yun ang kadalasang nagiging consciousness natin, minsan di natin napapansin. Sige, isang magandang halimbawa ng ganitong pangyayari kung feeling mo talaga mabuti ka at isang feeling mo talaga na alam ko, makakagawa ko ng mabuti pero kulang lang ito. Kulang pa rin ito. Kaya kailangan ko pa rin talaga ng ating Panginoon. Siyang pinagmumulan ng kabutihan. Ang aking text ay magmumula sa Luke chapter 18, verse 9 hanggang 14. Sige, sabi dito, ito yung parable na binanggit ni Jesus Christ about Pharisee and the tax collector. Tandaan natin ang parable ay isang kwento na ginagawa ni Jesus Christ para ipaliwanag ang nais niya sabihin. So, ang parable, di siya actually nangyari, pero actually nangyayari siya. Ayun, gets nyo ba yung sabihin?
nagkukwento siya ng isang kwento na actually hindi talaga nangyari yon actually. Pero naunawaan yun ng mga nakakarinig sa kanya kasi actually na nangyayari talaga yun sa kanila. So ito yung kanyang yung kanyang parable. He also told this parable to some who trusted in themselves. So meron na siyang nilalagay na anong i-expect nyo sabihin niya. Who trusted in themselves by that they were righteous and treated other with contempt. 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other man. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Tayo po'y manalangin. Ilang Ama, salamat po sa iyong patuloy na pag-reveal sa amin ng iyong nais. Alam namin mga bagay kaming nais gawin na minsan ay hindi naman talaga pinapagawa sa amin. Yung mga bagay kaming inaangkin at tila ay sa amin. Ngunit Panginoon, alam namin, hindi namin magagawa ang mga bagay na mabuti kung hindi dahil sa iyo. Ngunit maraming salamat pa rin sa iyong kabutihan sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng kabutihan. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So ito yung parable niya. Dalawang karakter. Isang Pharisee at isang tax collector. Ang Pharisee ay mga mahuhusay talaga sa law. Kaya hindi mo talaga sila mapupulaan sa kaalaman. At isang tax collector. So ano ang tax collector? Ang tax collector ay sila yung mga Hudyo na hate ng mga Hudyo. Kasi ina-associate, nagagalit sila, galit na galit sila ang mga Hudyo sa kanila kasi associated sila sa kanilang kalaban, mga Romans. Sila yung collector ng mga pananalapi, ng mga taxes. So, kinokolektahan nila yung talagang nagtatrabaho ng maigi para lamang mabuhay, hinihingan nila ng tax yun. Yun ang sistema ng Roman Empire na ibinigay sa kanila para manatili nilang makontrol yung mga kanilang mga nasakop. So kumbaga, wala nang ibang talagang dahilan para hindi ka magagalit sa kanila. Ito sa mga traidor kasi tingin nila talaga to, mga traidor to, mga kababayan na ito, kababayan namin to pero nakikipag-collaborate sila sa kalaban, which is the Roman Empire. At sila ay hinihingan ng tax. So nakita natin, sabi dito, nagbibigay yung Pharisee nagbibigay ng tithes. So may pera siya. So sa tingin mo ba yung tax collector walang pera? Marami yan. Kung tithes lang pag-uusapan, baka kaya niya higitan yung Pharisee. Pero hindi binanggit doon, di ba? So bakit ganun ang ginawa ang sinasabi ng tax collector? Ang tax collector, aware siya na galit sa kanyang mga Hudyo. At ang kanyang trabaho ay ginagawa niya at wala siyang magawa kasi ito yung actually maraming gusto yung trabaho niya actually kasi kumikita ng gusto. Pero marami din talagang galit na galit sa kanya kasi nakikipag-collaborate siya sa kalaban. So, kung payamanan mo lang papera, meron sila. Pero bakit ganun ang reaction, yung paglapit nila sa temple ay magkaiba? Yung Pharisee, kilala silang sobrang stricto sa law. So, sila ay yung talagang tinitingala ng community. Sila yung pinaka model ng pagiging righteous. Sila lang man titingnan
So pag tumitingin man sila sa tax collector, ang tingin nila talaga traidor, kaaway, kalaban. At hindi na sila pure. Bagamat mga Hudyo sila, tinuturing silang parang mga outsider, para rin silang mga Samaritan ang turing kasi hindi na sila pure, nakikipagsalubilo sila sa kalaban. Yun ang tingin nila sa Samaritan, ganun din tingin nila sa Samaritan eh. Hindi na sila pure. So galit na galit talaga sila. Tingnan mo yung kanyang sinasabi. So dalawa, ang klase ng prayer na mapapansin mo, ang ugali nila sa panalangin. Yung Pharisee, napansin mo yung sa prayer niya, he is praying with himself. Actually, he is not praying sa Diyos. He's praying for himself. Obserbahin mo kung ilang ay yung ginamit niya dyan. Pharisee at standing by himself. God, I thank the Lord that I, pangalawa, not like the other man, extortioners, unjust, adulterers, or even like this collector. And I fast, pangalapat, I fast twice. Ang panglima, I give tithes. Nakalimang I siya. So, sino yung pinagpe-prayan niya? Sarili niya. Nakalimang I siya, di ba? Pero pagdating, ay 5, 4 lang to. 5. Kaya pala tawa ng tawa kayo. Kayo nyo, ha? Pala tinetesting ko lang kayo kung nakatingin kayo sa akin. Okay? Nakikinig, magising pa yan. So, makikita mo yung ugali ng Pharisee sa kanyang prayer. Mas tinitingnan niya sarili na mas higit siya. Kakaiba siya dahil higit siya sa kanino man. So, ang tinuturo niya yung ewan ko ba't niya napansin yung yung tax collector. Ay layo sa kanya far away eh. Pero tinuturo niya pa rin. Hindi tulad niya. Napansin niya pa yung tax collector na napakalayo. Pareho sila nagpe-prayer. Pero ang sinabi lamang ng tax collector, sabi niya, God, be merciful to me, a sinner. So, he declared himself a sinner. Kaya naghihingi siya ng mercy. So, alam niyo ba ang salitang sa sinabi niya? Napaka-fruitful na yung sinabi niya. Una, yung salitang be merciful, yung ancient Greek ng gamit ng ancient Greek sa salitang hilaskomai, yun yung Greek word. Yung ancient Greek, ibig sabihin na ito, yung ginagamit siya sa atoning sacrifice. Atoning sacrifice. Bakit pinaka-meaning ng salitang ito ay atoning sacrifice. Kasi nga naman lumalapit sila sa temple. So ano bang ginagawa nila sa temple pag humingi sila ng kapatawaran o nanghingi sila ng kapatawad? Siyempre mag-aalay sila, kailangan nila mag-alay to atone their sin. Kung nakita mo yung ugali ng Pharisee, hindi naman siya lumalapit doon para humingi ng kapatawaran, kundi i-validate yung sarili niya na righteous siya kahit kanino. So sa tingin mo, ang Diyos kailangan niya yan? Ipagmamalaki mo yung righteousness mo sa righteous God. Di ba sabi nga ni Jesus Christ, ang mga may masakit, ang doktor ay lumalapit sa may mga sakit sapagkat nangangailangan ng doktor yung may sakit. Kasi yung walang sakit, hindi talaga lalapit sa doktor. So parang ganun din ang ugali ng Pharisee. Lumapit siya nag-pray para ipagmalaki niya yung righteousness niya in front sa righteous God. Parang ganun. Parang feeling nga niya, mas righteous pa siya sa God eh. Pag dating ng pagmamalaki niya eh. Pero ito, yung tunay na lumapit, yung tax collector, hindi na nga siya makalapit, ang layo niya na eh. Kasi bakit siya lumalayo? Kasi pinagdidirihan nga siya ng mga Pharisee. Ayos silang madikitan. Kasi mga unclean ang tingin sa kanila. So, malayo sila. So, ang salitang be merciful, ginagamit doon atoning sacrifice. Ginamit din ulit ang salitang hilaskomai sa Hebrew chapter 2. Verse 17. Ang ibig sabihin naman propitiation. Sahin nga natin sa Hebrews chapter 2.
Hebrews chapter 2, verse 17. Therefore, in all things, he had to be like his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining God, to make propitiation for the sin of the people. So, in being merciful, hindi lang sinasabi niya maawa kayo sa akin. Parang ganitong ang prayer ng ng tax collector, and the sense, the whole sense ng prayer niya. God, be merciful to me through your atoning sacrifice for sins, because I am a sinner. So, sino sa kanila talagang truly na lumalapit at nangangailangan ng Diyos? Ito yung tax collector. Kasi sabi niya, as you approach the temple, humihingi ka ng kasalanan, kailangan mo mag-alay at magbigay ng sacrifice. Kung tutusin, kayang gawin ng tax collector mag-sacrifice na pinakamainam na sacrifice, kasi marami siyang pera na kaya niyang bumili ng isang magandang klase ng hayop para i-sacrifice. Pero ang sabi niya, Lord, have mercy on me. Wala siyang in-offer, kundi in-offer niya sarili as a sinner. Lumapit siya sa temple na hindi nga siya makalapit halos, hindi nga siya makatingin sa taas dahil sa hiyang-hiya siya eh. So, lumalapit siya doon sa temple na humihingi ng kapatawaran. So, this in a full sense talaga na ang tax collector ang talagang nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. So, ito ipinagmamalaki ng isa ng Pharisee ang kanyang good works, being righteous. Kung babasahin mga buong chapter ng 18, ang unang parable ay tungkol doon sa persistent widow. Tapos sumunod dito yung paglapit ng mga bata kay Jesus Christ. And then ang another na scenario ay yung rich young ruler, isang nagtatanong siya, ano bang kailangan kong gawin para makahinirit ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus Christ ang 10 Commandments, huwag kang papatay, huwag ganun, huwag kang magnanakaw. Tapos sabi ng rich young ruler, ginawa ko na yan mula pa pagkabata. So righteousness na naman niya ang kanyang pinagmalaki sa harapan ng Diyos, ni Jesus Christ. Pero ano sinabi ni Jesus Christ sa kanya? Kulang ka pa. Ibenta mo lahat yan ng iyong yaman at ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. So, hindi mo kaya palang talagang ang ibinigay pa kay Jesus Christ, sige, dagdagan mo pa, kulang pa yan eh. So, talagang hindi ka pwedeng magmalaki sa harapan. Actually, ganito yung ang pinakamagandang illustration kung paano ka lumalapit sa Diyos. Ay para kang lumalapit sa hari na hindi ka pwedeng magmalaki sa Kanya. Lumalapit ka as a servant of Him na hindi ka pwedeng magmalaki. Kaya dito yung usapang humility, pinapakita dito sa halos sa buong chapter. Humility of paglapit sa ating Panginoon. At hindi ka pwedeng magmalaki. Sabi nga rito, sabi niya, everyone who exalt himself will be humbled, but the one who humble himself will be exalted. So, ano ba talaga ang good works na pwede nating magawa? Sabi nga dito, paano naman yun? Mabuti naman yung ginagawa nung Pharisee. He tithes, nagtatithe siya, oh. Buong tithes nagbibigay siya. Pero itong tax collector, hindi man lang makatingin. So, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung usapan tithes lamang, kayang ibigay yan ng tax collector. Marami siyang pera, baka sobra-sobra pa. Tandaan yung si Zacchaeus na lumalapitan ng Panginoon. Sabi niya, 4 times. Kung naman akong dinaya, ibibigay ko 4 times. So, ganun kalaki yung collection niya talaga. So, isipin mo na lang. Pero talagang pinapakita niya na siya ay humihingi o nagre-repent sa kanyang ginagawa. So, ang mga tax collector sa kanilang society, isipin mo ang kanilang nagiging dilemma. Gusto lang naman nila talaga mamuhay, nagkataon lang talaga sila
ay in-appoint as tax collector at wala silang magawa kasi under sila sa power of Roman Empire na kailangan nila magbigay ng tax. Sila rin ang mga Hudyo. At sila ay wala ang kahit na galit sa kanilang tao, wala silang magawa. Tandaan natin, isa sa synoptic gospel na pinangalan sa kanya ay isang tax collector. By the way, si Matthew ay isang tax collector. So, hindi dahil sa iyong kalagayan o anong katayuan sa buhay ay lalapit ka sa Diyos, ay makakalapit ka na sa Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Diyos ay dahil sa kanyang grasya at sa kanyang kabutihan. This goodness, not our goodness, kung bakit tayo nakakalapit, kundi ang kanyang goodness. So, tayo na ngayon ay nasa Lord's Day 24. Ilang araw, nakakalahati na tayo halos, di ba? At so ang question and answer number 62. But why can our good works not be our righteousness before God, or at least a part of it? So unang question yan, bakit ang ating ginagawa ay hindi pwedeng ituring na righteousness natin before God, o at least maging bahagi man lang natin? So, ang sagot, sige, sabay-sabay nating basahin. Because righteousness, we can stand before God's judgment, must be absolutely perfect and complete agreement with law of God. Whereas, even the best work in his life are all imperfect and defiled with sin. Period, sin ang problema. Kahit anong buti ng ginagawa mo, meron pa ring bahid ng karumihan yan. So, isa sa mga illustration ng ating sin, di ba, ng dati natin ginagamit sa isang whole bond paper na napakaputi na kalinis. Pag may makita ka isang marka, kahit maliit lang, mapapansin at mapapansin mo. So, imperfect talaga tayo. We are defiled in sin. So mga bagay na ginagawa natin, hindi natin kayang ipagmalaki sa harap ng Diyos. Kasi nga, ang kanyang requirement tungkol sa righteousness is perfection. Perfect ba yung righteousness mo? Ganito yan Bakit ang righteousness ni Christ ang tinatanggap niya? Kasi iisa nga sila. Iisa sila. So, hindi mo kayang ni pantayan man lamang yung righteousness na yun. Diyos ka ba? Hindi ka Diyos. Yun ang isang problema natin. At tayo ay naging rebelde at meron tayong bahid ng kasalanan. So, hindi natin kayang itago sa Diyos yan. Hindi natin kayang tinatawag natin na dahil mas marami yung good works ko kaysa sa kasalanan ko. Hindi ganun ang bilangan sa Diyos. Sa Kanya perfection. Kahit 100 ng good works mo at kahit kalahati, 0.1 lang yung iyong kasalanan, hindi pa rin siya perfect. Dapat 100% perfect. Hindi siya pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Kasi anong problema natin? Yung kasalanan. So, tandaan natin, lahat ay inapektuhan na sa buhay natin ng kasalanan. Apektado lahat yon. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng desisyon natin, even ang ating emotion, may bahid talaga ng kasalanan. So, imperfect and prone to corruption. Lahat na yan. So, lahat yan, pwede namin tapos, siyempre, may mga question. Alam mo yung mga question na ito, nakakamangha, ang tagal-tagal na pala nilang naasagot itong mga klaseng question, Doon pa pala napag-aralan nila. Sabi naman, pangalawang question, yung question and answer 63. But do our good works earn nothing, even though God promises to reward them in this life and the next? So, sinasabi lamang, so ang aming ginagawa ay baliwala. Dahil may sinabi ang Diyos na mayroon siyang pangako sa mga gumagawa ng mabuti. Tandaan natin, yung pinangako ng Diyos, hindi yan reward. Hindi yan
tulad ng isang sweldo na gumawa ka ng gumawa, tapos tatanungin mo sa Lord, ginawa ko na, asa na yung sa akin? Hindi ganon. Tandaan natin, ito ang sagot dyan. Sige, sabay-sabay natin sagutin. Answer, this reward is not earned, it is a gift of grace. So, hindi natin pwedeng sabihin yan. So, balik tayo sa salitang good. Sino ang unang nag-define ng good sa Bible? Si God. Anong ginawa natin sa word na good na yan? Kinurap natin. So, hindi natin pwedeng masabi good ang ginawa natin sa standard ng Diyos. Pwedeng sabihin siguro sa mundong ito ang ginagawa mo ay good. Pero pagdating sa standard ng Diyos, di yan standard ng goodness ko. So, hindi mo earned yan. So, ang ginagawa ko sa inyo ngayon, ng Diyos sa iyo, sa bundong ito ay, it is a gift of grace. Hindi siya sahod, hindi siya reward, siya isang regalo na galing sa Kanya. So, tandaan natin yan, ha? So, may sunod pang question. So, kung ganun question, baliwala pala yung good works ko, di gawin ko na lang gusto kong gawin, di na ako gagawa ng mabuti. Katwiran ka nga naman, di ba? Sabi nga, baliwala itong good works ko pala sa iyo Diyos. Di gagawin ko na lang gusto ko. So, question, punta tayo sa question. Alam mo, pinag-usapan na rin yan. Question and answer number 64. Does this teaching not make people careless or wicked? So, yun na lang gagawin mo Oh Lord, hindi naman pala abot na standard nyo yung ginagawa kong mabuti sa mundong ito. So, gagawin ko na lang yung gusto ko. Saan ako masaya, gagawin ko. Sabi rito, anong answer? Sabay-sabay natin. No, it is impossible that those grafted into Christ by true faith shall not bring forth fruit of thankfulness. Kung anong puno, siyang bunga. Imposible na hindi ka magbubunga ng mabuti kung hindi ka rooted sa ating Panginoon. So ito yung dahilan yung sinabi niyan, I am the true vine and you are the branches. Kinraft ka niya, tulad ng binanggit kanina. Kinraft ka niya, dinikit ka sa Kanya. So expected yan, expected na magbubunga yan sapagkat perfect yung binigay sa'yo. Dinikit ka sa isang buhay, sa isang nutrients. Tandaan natin yung halaman, yung tanim, pag pinutol mo yung branch na yon, pinutol mo dun sa pinakapuno. Sa tingin mo, magbubunga yung branch na yon? Hindi. Mamamatay yun kasi natanggal siya dun, pinutol mo siya dun sa pinaka-source ng life. At dun siya, mamamatay na lang yun. So, kaya yung illustration ng grafting, naalala ko, ginawa ka namin yun. Actually, nung elementary, ewan kong ginagawa pa rin sa inyo, meron kaming elementary pa lang, meron na kaming tinuturuan na kayo sa pagtanim. Kasi yung eskwelahan namin sa probinsya, malawak talaga yon at may lugar talaga na pwede ka magtanim. Pero dito ngayon, sa sobrang siksika na puro building, wala nang lupa dyan, puro na semento yan Ang ginagawa namin noon, I think, hanggang mag-graduate kami, meron kami inalagaan tanim, kung malala ko. Tapos may pangalan niyo yun May tanim ko inalagaan. Tapos dinuruan din kami ng grafting. Kung paano idudugtong yung isang klase ng tanim sa isang tanim. I think yung idea kasi doon pag yung isang tanim matibay, yung matitibay yung branch, inilalagay din yung mga weak, yung mga mahina. Kunwari, kamatis. Yun pala bakit nagiging bilog yung kamatis, yung talong. Dinidikit nila din yung branch ng talong sa puno ng kamatis. Kaya nagiging bilog siya. Ewan ko, yun ang maalala ko noon Kaya kaya mabubuhay kahit iba siyang branch,
mabubuhay siya. Ganun din ang ano, 'di ba? Ganun din yung mga ibang mga flowers dinidikit din sa mga puno para kumuha ng nutrients. At mapapansin mo yung mga langka. Yung langka pag multiple yung bunga sa isang sanga, pag pinabayaan mo, pangit yung lahat yon kasi weak yung ang maghahati sila sa nutrients na makukuha nila. Kaya ang gagawin ng ibang mga tatanim, pinuputol nila yung iba at magtitira sila ng isa. So lahat ng nutrients na para dun sa lahat ng mula sa puno ay mapupunta lamang dun sa isang prutas. Kaya magiging maganda yung bunga niya. So tandaan natin, ang pagkaroon ng magiging magandang bunga, ang nagdudulot na yan ay mula sa puno na siyang binagmumulan ng buhay. Baliwala yun pag pinutol ka. So ito ang sinasabi ni Christ. Nung sinumpa niya yung puno na walang bunga, sinumpa niya na manatili ka na lang, hindi magmubunga. Kasi yun nga, siya yung true vine, na siya lang magmumunga ng mabuti. Tayo, meron tayong ginagawang mabuti, tulad ng sinabi ko, iniba natin yung standard at ibig sabihin ng mabuti dahil sa ating pagiging rebellious. At mula sa kasalanan ni Adan at ni Eva, nag-iba na ang salitang ibig sabihin ng mabuti. So, walang ibang mas mabuti. Ama yung sinabi ni Christ, no one is good but God alone. So, kung gusto mo mamunga ng magkaroon ng yung ginagawa ay magiging good talaga ayon sa standard ng Diyos, kailangan mo connected ka doon sa Son. Kasi imposibleng hindi ka magbubunga ng yung ginagawa mo magiging mabuti kung hindi ka nakadikit sa hindi ka nakadikit sa ating Panginoong Jesucristo. So it is impossible to those grafted into Christ by true faith should not bring forth fruit. Actually, hindi pa good works ang sinabi dito, ang gandang binagay niya. Fruit of thankfulness. So ang ginagawa natin, ang binubunga natin ay pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi sa atin yun. Huwag mong angkinin na sa'yo yun. Kaya yun ang ibig sabihin kung bakit grafted ka into Christ. Dahil hindi ka na yun. You are living in Christ. Yung life na dumadaloy sa'yo nung kinanampalataya na at kinalala mo na ang Panginoong Jesucristo. Ang life na nag-flow sa'yo, kaya meron kang regeneration. And dahil yun sa ating Panginoong Jesucristo. The life flowing to you is the life of Christ na binigay sa iyo. Hindi ka na ikaw ang namumuhay. Bagamat tayo nagkakasala paminsan-minsan, pero ito ang kagandahan. Hindi na tayo namumuhay sa kasalanan pagkat tayo namumuhay na dahil kay Kristo. That's the way we are grafted. Kaya magandang tandaan natin yung salitang grafted. We are grafted into Christ. Why? Kasi tayo dati ay patay, hiwalay tayo sa ating Maker, which is the source of life na feeling natin kaya nating mabuhay without Him. So, ano nangyari sa atin nung humiwalay tayo? No, we are dead. We are ruined. We are going to die eventually. So, that's why it is the grace of God na ginraft tayo papunta sa Kanya. So, ang Panginoon ang nag-graft sa atin papunta sa Kanya. Tandaan natin sino yung gardener? It's God. Siya yun. Wala rin tayong kakayahan na may nakita ka na bang isang sanga na gumapang papunta sa puno para dumikit siya? Putol siya pero gumapang siya papunta para dumikit. Hindi. Kailangan isang mga ganda irasyon, hiniwa yung puno para sa'yo, para maisiksik ka lang doon, sinugatan, para may dugtong ka, mabuhay ka. So, grace, iyan ang grace ng God para sa atin. The gardener is God the Father who put us into Christ para tayo ay mamuhay at mamunga ng thankfulness. At yun ang ating patuloy na pasalamatan sa ating Panginoon. Tayo bilang mananampalataya, alam natin na we know in ourselves na gusto nating gumawa ng mabuti. Alam natin yan. Pero tandaan natin,
hindi tayo wala sa atin yung burden sa paggawa ng mabuti. Tulad ng sinabi ko, grafted tayo. Sino ang source ng goodness? Not you. The sources of goodness is God. So ang burden, hindi sa atin, kundi sa God, kung saan tayo ginraft. Kay Christ, kung saan tayo ginraft. So yung burden ang burden ay sa true vine, hindi sa atin. Kaya hindi naman pwedeng sabihin na kailangan mo pang pilitin ang sarili mong gumawa ng mabuti. Kasi nakakapagod yun actually. Kasi pag yun ang mindset mo naman uli, na kailangan kong gumawa ng mabuti dahil Christian na ako, hindi na rest yun, works na yun. Kasi pagsisikapan mo na naman sarili mo, magsisikap ka naman ng maging mabuti. Kailangan kong gumawa ng mabuti. Kasi Kristiyano na ako. Ito ang tatak ng Kristiyano. No. Yung tatak mo bilang Kristiyano ay yung pagkakadugtong mo sa Kanya. So yung bunga ng ginagawa mo, hindi mo bunga yan. Bunga yan, nagmumula kay Kristo sapagkat ikaw ay nadakadikit doon sa true vine. So that's why our good works, hindi mo pwedeng angkinin na dahil ito ay aking bunga. No. Gumagawa ka ng good works dahil sa pasasalamat mo sa Kanya. It's a gratitude. Dahil nakadesign ka, simula't simula parang ay paggawa ng mabuti. So tandaan natin, pag hindi ito naunawaan natin kung ano ibig sabihin ng good sa good works, talagang maliligaw tayo at malamang sa malamang ganun pa rin tayo. Aangkinin natin yung credit. Parang tipo, kaya mo bang bayaran, i-offer sa Diyos? No. Wala kang kayang i-offer sa Kanya actually. Tandaan mo yung tax collector, may in-offer ba siya? Wala. Sabi niya, God, be merciful to me because I am a sinner. Yun lang ang sinabi niya. Pagamat kaya niya mag-offer ng pera, kaya niya magbayad ng tithes, kung gustuhin niya, no. Sinabi niya, be merciful to me. Kasi naunawaan niya, yung paglapit sa Kanya, ay ibig sabihin lamang, there is something to appease para lamang sa Kanyang kasalanan na nagawa. May kailangan i-sacrifice para doon. Minsan, di naintindihan ng lahat ng Hudyo kung bakit sila nagsasacrifice. Hindi nila naunawaan yung grasya ng Diyos na nandun. Imbis na yung offering na yun, ikaw dapat yun . Ikaw dapat yung kinatay na yun para doon sa pag-offer ng kasalanan. Ngunit hindi. May kinatay, may iba, maliban sa'yo. So, ang naging representative nun ay mga hayop na perfect. Pero itong kagandahan. So, wala ka na kailangan i-offer. Pagkat ang tangi lamang ang nag-offer na ay ang ating Panginoon Kristo, which is the perfect sacrifice for us. So, maganda yung salitang ginamit kanina ng be merciful, which is atonement, sacrifice. Iyon ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. So, ang ating good works, mga kapatid, hindi siya bungang ating sarili lamang pagsisikap. Ito yung bunga ng ginawa ng Panginoong Kristo sa atin. Na tayo dati patay na sanga, na hindi nakadugtong kung saan. At ang kapalaran ng sanga yung naputol na yun ay magwi-wither at magiging panggatong na lang. But in the mercy of God, and the Father, the Gardener, ginraft tayo sa sanga, which is the true vine, which is the source of life. Sinugatan yung vine na yun para lamang tayo maidugtong, maidikit. So that's why tayo ay mamumunga ng good works. Those good works, mas maganda sabihin natin, it is the fruit of thankfulness sa ginawa natin sa atin ng Diyos. Mas magandang mindset po yun. Yung ginagawa nating mabuti is the fruit of thankfulness.
para maalala natin, Lord, hindi ko kayang gawin ito ng dahil sa iyo. Sapagkat ako'y nagpapasalamat na ako dati hindi kayang mamunga, ngayon ay namamunga na ng dahil sa aking Panginoong Kristo. Yun ang ating dapat matandaan. Muli tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Tunay nga na mayroon kaming na mamumunga kami ng kabutihan, hindi sa aming kakayahan o sa aming lakas, hindi sa aming abilidad, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kami dating mga sangang naputol dahil sa aming rebellion, pagiging rebelde namin sa pinagmumulan ng buhay. At wala kaming kayang gawin, Panginoon, at hinihintay lang namin ang aming kamatayan. Hindi kami mamumunga ng mabuti sapagkat kami hindi nakadikit sa source ng kabutihan at ng buhay. At salamat sa aming Diyos, Ama, na kami ay Kanyang ginather at kami muling ikinabit sa tunay na sanga na siyang pinagmumulahan ng kabutihan at ng buhay. Walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo, na siyang sinugatan, na kailangan sugatan ng punong yun para lamang kami ay maikdikit at maikabit sa Kanya. At sa gayon kami ay mamumunga na namang mabuting gawa na nagmumula sa iyo. Ang mabuting gawa na siyang aming kinurap ng dahil sa aming kasalanan. Ngayon, Panginoon, ang aming pagbunga ay hindi dahil sa aming pagsisikap, kundi dahil sa grasya ng aming Panginoon. At yun ang aming bunga, Panginoon, ngayon ay bunga ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng aming gagawin. We love our neighbors because God loved us first. Kaya ito, Panginoon, ang aming ginagawa sa mga panahong ito, na kami bilang magkakapatid sa pananampalataya sa lugar na ito. We encourage one another, and the mere presence lang po namin, Panginoon. And we sabay-sabay kaming nakikinig na yung salita na siyang nagbibigay ng buhay sa amin, lalo na sa aming spiritual na pamumuhay. Siyang nagbibigay ng nutrients sa amin dahil nagmumula sa iyong salita. Panginoon, maraming salamat sa iyong ginawa sa amin. Ikaw ang pinagmulan ng buhay at ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kabutihan o ng good works. Muli, maraming salamat, Ama, at ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes. Dagdag. Tayo po ay tumayo at awitan po natin ang Panginoon. As we respond sa word na narinig natin, may we sing this song with all of our hearts as we declare and confess to the Lord na it's not about our righteousness, but the mercy of God sa atin. No list of sins I have not done, no list of virtues I pursue, no list of those I am not like, can earn myself a place with you. Oh God, be merciful to me. I am a sinner through and through. My only hope of righteousness is not in me, but only you. No humble dress, no fervent prayer, no lifted hands, no tearful song, no recitation of the truth can justify a single wrong. My righteousness is Jesus' life. My debt was paid by Jesus' death. My weary load was borne by Him, and He alone can give me rest.
No separation from the world, no work I do, no gift I give, can cleanse my conscience, cleanse my hands. I cannot cause myself to live, but Jesus died and rose again. The power of death is overthrown. My God is merciful to me, and merciful in Christ alone. My righteousness is Jesus' life. My debt was paid by Jesus' death. My weary load was borne by Him, and He alone can give me rest. Tayo po ay makakaupo na. And that song is a reminder that we are accepted in the presence of God by the righteousness of Christ. Tandaan po natin, sa Heidelberg Catechism, meron 3 G. Ano nga po ulit yun? Guilt, grace, at gratitude. And ito po yung ating desire. If we want to grow in our thankfulness to the Lord, ano yung kailangan natin na patuloy na marinig? We need to receive by faith always yung ating guilt and yung grace na meron si Lord na binigay for us. So it is in treasuring the gospel that we grow in our gratitude to God. Kaya po sa church natin, kung mapansin nyo, bakit inalis natin yung mga ibang songs? Gusto natin mag-focus. And hindi lang songs, lahat ng ginagawa natin now. Gusto natin walang ibang highlight every Lord's Day, morning and afternoon. Walang ibang highlight, morning to afternoon, kung hindi yung gospel. Because it is in the gospel that we are reminded of the righteousness of Christ. It is in the gospel that we are reminded of our sin. Bakit? Kasi pinako si Christ, kasi ikaw dapat yun. It is in renewing and understanding of our guilt and the grace of the Lord that we have received, and kaya tayo magbubunga ng gratitude and thanksgiving sa Lord. Kanina sabi ni God sa Bible, He rewards yung good work. And totoo yun, reward pa rin yun. Yes, He rewards. Pero yung reward na yun is not something na deserving ka. It is a gift of God. So reward pa rin siya, pero reward na gift. Hindi reward because you earned it. We do not earn. We earn nothing but the punishment of the Lord. Brothers and sisters, patuloy po tayo sa pagtanggap at pag-treasure ng gospel sa ating kalagitnaan. As we receive the Lord's Supper, this is the physical illustration of what the gospel looks like. That the body of Christ was broken for His people and His blood was spilled for you and for me so that we will have eternal life. Mamaya po, pagka-receive ninyo ng elements, receive it as if you are receiving the gospel by faith. Pagkain niyo po ito, eat it and drink it in such a way na kung paano nyo kino-confess that you are a sinner but paid by the precious blood of Christ, eat it with rejoicing that as how you have received the elements sa inyong bibig, may you receive the truthfulness of the gospel in your hearts with faith and thanksgiving sa ating Panginoon. Inaanyahan ko po ang mga pastors natin to distribute the elements, and may you receive it from the hands of the minister and receive it as if the Lord is the one giving to you itong mga sacraments na ito. As we have received yung elements, or as we are receiving the elements, manatili po tayong tahimik sa ating kinaupuan, and let us reflect. Gamitin po natin itong time na ito na magsuri ng ating pananampalataya. Do we trust and treasure the Word of God? Do we treasure the gospel? Do we trust in the gospel? Sabi po kasi sa verse 27 ng 1 Corinthians 11, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord.
Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Ito pong Lord's Supper ay family meal for the people of God. At ang people of God ay part ng kanyang local church. If you are not yet a part of the local church pero may desire ka to be a member of the local church, feel free to receive this family meal this evening. Pero if you do not have any part to be a member of his local church, please refrain from receiving this family meal na exclusive for the body of Christ. Tayo po ay magkaroon ng sandaling katahimikan and examine ourselves if we are trusting Christ. Tayo po ay tumayo. And let us receive the elements of the Lord's Supper, but receive the gospel from our hearts with faith. For I received from the Lord, but I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it. Huwag niyo na pong baliin. Illustration lang po ito. Sa harap. He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Church, sabay-sabay po nating kainin ang tinapay that Christ is giving His body for us. In the same way, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Church, sabay-sabay po nating ipartake itong cup na ito and receive the message of the gospel by faith in our hearts. Let us thank the Lord. At magkaroon din po tayo ng silent reflection as we praise the Lord, as we thank Him, as we reflect kung ano yung ginawa ng Lord sa atin all throughout this Lord's Day. Let us thank Him for everything and every good work that He has done for you and for me. Lord God, we thank You for Your faithfulness sa life namin. We thank You for Your grace and mercy na binigay Niyo inyong sarili sa amin nang hindi Kayo nagtipid. You have given us Christ in all of His glory and splendor to die and bleed for us so that we will be rescued and we will be Your people. Lord, ang panalangin po namin as a church is that may You grant our prayers na maging one church kami. That our brothers and sisters na nagsisimba ng umaga will have the strength and desire to stay hanggang afternoon. And for us na nasa afternoon lamang, You will grant strength also to be also in the morning so that we will receive the Word of God the whole day. We will treasure the gospel the whole day. At hindi lang yung kami lang, but together with Your people. So Lord, sa aming present setup, mukhang imposible ito. But we are praying that may You make this reality so that we will be one as Your body is one. May we be one in Christ.
Lord, as we have received your word, as we have listened to your word, as we have sung praises sa'yo, may you remind us na yung aming righteousness is not ours alone, but galing ito sa inyo. And because of the righteousness of Christ, wala nang punishment or judgment that is left for us. Teach us to live in repentance, in reverence, in thanksgiving sa'yo. Not running away from Christ, not boasting because may righteousness na kami. No, but rather teach us to grow in thanksgiving, in thankfulness, in rejoicing, in resting in the gospel, in treasuring the gospel. Lord, kayo po ang nagpapalago sa bawat isa sa amin. And so we ask for your Holy Spirit. May you fill us with your Holy Spirit. And may you guide us so that we will bear fruits of thankfulness, glorifying you, and loving our neighbors as ourselves. Hindi namin kaya ito, pero ito yung ginagawa niyo sa amin. So teach us to walk in your ways. Lord, sa amin po mga babalikan ng mga school or trabaho or negosyo, I pray that you would enable us this weekend, or this weekday, na i-offer ang lahat sa'yo as ikaw ang nagbigay ng lahat ng ito, and may we work as if we are working for you. May we honor yung mga nasa taas namin kahit mahirap sila i-honor. But teach us to remember na ikaw ang King of Kings and the Lord of Lords, and you have put us where we are. Blessing mo to lahat sa amin. Not only for us to earn money, pero also yung mga difficulties sa trabaho or sa work or sa house or sa negosyo. These are opportunities for us to know na kailangan namin mag-depend sa inyo at kailangan namin ng rescue mo at kailangan namin mag-grow in our repentance and thanksgiving sa iyo. Be with us, O Lord God, and bless our hands as we offer it before you. Samahan niyo po kami, Lord God, at sa aming pagdidisperse bilang church, may you grant us the joy and ability that we will fulfill your commandments with a thankful heart, and so face the world knowing that you are the God who sent us to this world. And you are with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Church, receive the benediction from the Lord. Awitan po muna natin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Receive the benediction from Numbers 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And everybody say, Amen and Amen. God bless po sa bawat isa, and see you next week for our Lord's Day. Mga tatay po, see you next week, 22, 1:30 p.m.